Hello guys, good morning. Pasensya na kayo, medyo madalang ako mag-upload ng vlogs natin kasi medyo busy tayo ngayon eh. Marami tayo nasikaso. Alam mo naman, family man. So guys, simpleng vlog lang naman yung gagawin natin ngayon. Actually, kwentuhan lang tungkol sa dito sa accent ko, accent nung sa bilas ko. Shoutout nga pala kay Ian. Kwento ko lang sa inyo yung nangyari. Ipina-refresh ko kaagad yung aking ECU itong accent. Kasi medyo nakakakaba din sa nangyari. So ganito nangyari. Yung aking bilas, nakakuha siya ng accent na automatic 2015 model. First time nilang i-ride sa malayo, papunta yata silang Cabiang Tunnel. Dito pa lang sa Calaca, Batangas, tumirik na sila. So nag-istorya, tumawag sila sa akin kasi palibasa bagong nagkokotse yung bilas ko. Pag may mga ganyang problema, sa amin nalapit ng bayo ko, yung kapatid ni Mrs. na marunong din sa sasakyan. Hindi kami dalawa yung nagme-maintain. Tinutulungan namin sila para pag may mga diferensya yung kotse, kami yung nagpapaayos, naghahanap ng mag-aayos. So, yun ang nangyari. Tumawag sila sa akin. Kasama naman nila yung bayaw ko. Tumawag din sa akin kasi namalya daw makatal. So yung una kong suspecha doon is yung kanyang spark plug at saka ignition coil. Kasi doon naman malimit nagmumula yung palya. Though maraming nagiging cause, pero syempre doon muna tayo sa pinaka basic. So sabi ko na lang, palibasa nasa trabaho ko, maghanap sila ng mekaniko para doon sa malapit para maipa-check. Kung naipa-check naman nila, wala namang gasinong ginawa, so ganun pa din, bumalik na lang sila, iginapang na lang nila yung kotse. Pero nung nakakit yata sila ng resort doon na lang sila nagstay muna. Tapos sumunod na lang ako after ko mag-work, sumunod na lang kami ni Mrs. tsaka anak namin. So pagsunod namin doon, nagdala na kagad ako ng mga spare parts, ignition coil, spark plug, ganyan, tsaka toolbox. So pagdating namin doon, kinaumagahan ng pauwi namin, doon ko inayos yung kotse. Chinek ko kung alin yung kung anong cylinder yung nagmi-misfire. Chinek ko siya, tinanggal ko yung mga ignition coil kung alin yung walang reaction. So ang walang reaction, number 3. So sabi ko, siya ignition coil to. Okay, dala naman akong spare parts, pinaltang ko siya ng ignition coil, umayos siya. So naiuwi nila 1 week after na mangyari yun. Tumawag ulit sila sa akin, yung bilas ko, papunta silang church, bigla silang tumirik. Kakakwento nila sa akin kung paano sila tumirik. Bigla daw nawala ng hase, walang power. So ang tendency nung bilas ko, patayin niya. Nung pinatay niya, ayaw na mabuhay. So iniwan niya na lang na doon sa malapit sa church. Tapos nirescue namin kinabukasan. Nung chinek ko, ang nakita kong diferensya, pag inon mo siya, walang lumalabas na check engine, which is iba yun. Kasi ang tulad sa aking gamit na accent, pag nag-on ka, iilaw yung si check engine, then pag i-start mode na buhay na, tsaka siya mawawala. Yung sa bilas ko, wala siyang check engine. So nagkaroon na kagad ako ng suspecha na nag-lose communication yung kanyang ECU kasi may konti naman tayong kalaman dyan. So sabi ko, nung kinuha yung accent na yun, na matic, kasama din ako. So ang una kong chinek din yung check engine, baka mamaya kasi nakailaw yung check engine, nilagyan lang ng takip or
pinatay lang yung ilaw para hindi mahalata. So yun ang chinek ko din agad nung kinukuha namin yun, kung maayos yung ilaw ng check engine, kung tama o katulad nung sa akin. So okay naman, kaya alam ko na yung accent na yun, umiilaw ang check engine pag ino-on mo. So sabi ko, wala siyang ilaw nung pagkakataong nirescue namin sila. Nasabi ko, naku baka ito ECU. So tumawag ako sa mekaniko namin sa Lipa, gumagawa ng ECU. Sinabi ko yung istorya, sinabi ko rin yung pangyayari at saka yung mga nakita ko. At sinigundahan naman niya na ECU yan, lost communication ECU yan. Dali mo sa akin. So tinanggal ko yung ECU, dinala ko sa kanya. Yun, sinend niya sa akin. Sunog na sunog yung ECU niya. Ipapakita ko din dyan sa vlog natin. Sunog na ECU. Hindi na rin niya kinaya na i-repair pa. Pero nag-repair din siya ng ECU. Pero hindi na rin niya kinaya pang i-repair kasi malaking sunog. Maraming hibla yung nasunog na nadamay. So, ang naging recommendation niya, bilhan ng bagong ECU. Kaya ang naging gastos naman ni Bilas, medyo malaki din dito sa ECU. Kasi ang second hand na ECU, 40. Kasi ang brand new na original, nasa 80. Ganyan. Nung nangyari yun, binili nila yung second hand. Doon ako nagkaroon ng idea na itanong doon sa mekaniko kung ano yung mga possible causes kung bakit nasusunog yung ECU. Sabi niya, malimit na susunod dyan is yung resistor, which is yun naman ay common na sakit ng Hyundai Accent, matic, manual. Sabi nga ng mekaniko, matibay ang Accent, matibay yung makina niyan, matibay yung pangilalim niyan. Pero ang mahuna dyan yung ECU. 10 years pataas, nagbabadya na yan na masunog ang ECU mo. Kahit pa anong driving habit mo dyan, masunog na yan after 10 years. So sabi ko, ditong sa akin, possible, susunod na rin to. Sabi ko sa kanya, kasi 10 years na mahigit ito eh. Sabi ko, ano bang magandang gawin para prevent yung ganyang problema? Kasi sabi ko nga, prevention is better than cure. Sabi niya, mas maganda kung mapalitan natin ang resistor niyan. Kasi yun lang naman yung nasusunog dyan sa ECU. Yun lang yung mahuna dyan sa ECU ng Hyundai, yung resistor. Na kapag nasunog yung resistor, hindi lang resistor yung susunugin niya. Miski yung mga kalapit niyang hibla o kalapit niyang, lalo na kapag yung malaking sunog, yung kalapit niya mga chips, kaya niyang sunugin. Huwag na nating hayaan na magkaganon. Yung mga naka-accent din dyan na 10 years above, siguro alam na nila yon, alam na nila itong gantong istorya. Kasi may mga, siguro meron din naman silang mga mekaniko na nag-a-advise sa kanila ng ganito. May pa-check na nila dun sa nagkakalikot o nagre-repair ng mga ECU. Marami na naman yan. Marami na naman nagre-repair ng ECU, lalo na pag Hyundai. Common sakit na kasi yan ng Hyundai. So kahit pa sinong nagkakalikot o nagre-repair ng ECU, alam nila yung common sakit ng accent na ECU na susunog. Ito naman is to help yung ibang owner ng Hyundai Accent din na ma-prevent yung naging problema din ng bilas ko na nasunugan ng ECU. Kasi ang laki ng naging gastos din nila, pati yung yung abala. Kasi syempre habang inaantay mo yung ECU, hindi naman laging may available agad ang ECU. O sabihin na natin gusto mo ng brand new, bibili ka sa Hyundai na dealership, ilang months din yan. Yung isa ko pang kakilala na naka-accent na 2014 na manual din, katulad nung sa akin, nasunugan din ng ECU. Pang manual pa yun doon siya bumili sa Hyundai. Ewan ko magkano yung bili niya.
Pero brand new sa Hyundai. 3 months niya yun inantay. Come on, di ba? Kung 3 months mo hindi magagamit ang kotse mo, di malaking abala yun. So, itong vlog ko naman na to is to help other owners ng Hyundai Accent to prevent common problem ng Hyundai Accent, which is nasusunugan ng ECU. Dinala ko sa kanya yung Accent ko, na-refresh ko, pinalinis ko siya, kasi ang nangyayari dyan, yung ating resistor, yung ating ECU, sa sobrang tagal niya, nagkakaroon siya ng basa-basa. Basa-basa niya, parang oil na, alam mo yun, sa mga motherboard ng mga computer na parang nagkakaroon ng parang langis-langis na basa-basa. Doon nag-start yun. Pag nagdikit yun at nag-short yun, doon na siya masusunog. Papakita ko rin sa inyo dyan sa screen yung itsura nung tinanggal yung resistor doon sa aking ECU na may konti na siyang basa. Kakaroon siya ng moist or siguro mga oil galing dun sa, ewan ko kung saan galing yung oil na yun, dun siguro sa mismong resistor. So yun, dun siya nasusunog. So yun, ipapakita ko rin dyan sa screen sa inyo yung before and after ng tawag dito, scan. In-scan ng mekaniko ko before tas after. Ayan. So yun, sinabi din niya sa akin kung ano yung mga signs o sinyales ng medyo malapit nang masunog yung ECU mo, na pag naramdaman mo yon, pa-check mo na rin agad yung pagkapunde ng tawag dito, ignition coil. Namumundi siya ng ignition coil. Pagka ganoon, medyo malalala na yun. Kailangan agapan mo na agad. Kung halimbawa nakakadalawang ignition coil ka na, kabibili mo pala ng bagong ignition coil, pumigay na rin agad yung ignition coil mo. Yan, isa yan sa mga sintomas. Kung sa automatic, medyo makaldag, maalog, malakas ang vibration. Yan. Pagka itiniri ka na, ay di yun, kapag hindi na umiilaw yung iyong check engine, sabihin lost communication, sunog na yung sunog na yung ECU mo nun. Kaya kailangan mo na talaga siyang ipaayos or palitan ng bago. Depende dun sa mga magiging mekaniko nyo kung kaya niya pang i-repair. Isa pa, yung sa inyong panel gauge, nawawala yung gear indicator. 1, 2, 3 nawawala. Habang na-under pa yung kotse mo, hindi ka pa natitiligan sa malayo, deliver sa mekaniko mo. Ingat lang din kayo kung kayo medyo halangan dun sa halimbawa sa mekaniko mo, sasabihin ay sira ang ganito, sira ang ganyan, papalitan ng ganito. Wag muna, mag-ano muna kayo, mag-second opinion kayo. Kung alam mong hindi siya gumagawa ng ECU o wala siyang kasinong alam sa ECU, more on mechanical siya, dalhin mo din siya doon sa gumagawa ng ECU. Or magtanong kayo sa mga group na sa Facebook, or maghanap kayo sa group kung sino yung nagre-repair ng ng ECU. Marami na yan na nagre-repair ng ECU lalo sa sa Hyundai Accent. Kasi yan common problem yan. So yun guys, sana nakatulong ko sa inyo. Don't forget to like, share, subscribe sa ating bumunting vlog. Actually matagal lang yung vlog ko, pero hanggang ngayon kakaunti pa rin yung subscribers ko. Siguro hindi rin kasi ako malimit na mag-upload Absensya na kayo, hindi ko ma-focusan Ito, pag naisipan ko mag-vlog, yan, ganyan. Yung last nating vlog about sa LTO, yun, nung ako'y nahuli. So guys, thank you very much. Sana i-subscribe nyo ako. Sino mang mga nakakapanood nito. Help me to reach 1,000 subscribers and more. Okay? Thank you very much. Bye-bye.